Tanim na plant and forget. Hello mga ka-agri, sa episode na to, ibabahagi namin sa inyo yung 5 crops na pwede natin itanim dito sa ating backyard kitchen garden na madalas natin nagagamit sa kusina. So ito po yung mga crops na hindi masyadong nangangailangan ng pag-aalaga. Coming up. Number 1, luya at luyang dilaw. So ito po, napakadali lang nito itanim. Pwede natin siya isama at ilagay dun sa plant and forget section ng ating backyard kitchen garden kasi hindi siya nangangailangan ng masyadong pag-aalaga. Actually, itong luyang dilaw na to ay tira-tira lang po dun sa na-harvest ko last year. Nung hinukay ko, may mga naputol na maliliit. Tumubo lang siya ulit. Kaya may mga bago na naman akong ma-harvest after few months. So ito pong luya, medyo matagal bago tayo maka-harvest. Inaabot siya ng mga 8 to 10 months. Pero 4 months pa lang pwede na tayo mag-harvest. Kaya lang medyo maliit pa yung luya. Pero pwede na natin siya i-harvest. Yan yung baby ginger. Pero kung gusto niyo yung full grown na ginger, paabutin niyo po ng mga 8 to 10 months. So mapapansin niyo po pagka yung dahon medyo natutuyo na. So yan na po yung sinyales na pwede nang i-harvest yung mga tanim yung luya. So ngayon magtatanim tayo. Ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan para kung meron kayo nabili sa palengke na luya ay maitanim nyo po yung mga seedlings, no? Pwede kayong magbawas mga 2 to 3 inches. Yan. Ang piliin nyo lang po yung merong bud, no? May bukol. Diyan po kasi lalabas yung dahon, no? Parang tulad nito. Ayan, may tumutubo na. So gagawin lang natin, i-prepare natin yung ating pagtataniman. So pwede tayong magtanim sa lupa tulad dito. Yan, bubungkalin nyo lang tapos itanim nyo na yung luya. Make sure lang na yung inyong area ay hindi po nabababaran or nalulubog kapag umuulan ng malakas, no? So mas maganda kung medyo mataas o rolling yung pagtataniman natin. So ngayon magtatanim lang tayo sa container. Ito pwede natin itanim sa mga malalaking paso. Pwede rin sa mga sako ng semento or sako ng bigas. Yun nga lang, medyo mangangailangan tayo ng marami-raming lupa na pagtataniman. So ang kailangan lang natin dito, yung lupa po na medyo buhaghag para mabilis pong lumaki yung mga bunga. Huwag tayong gagamit ng mga clay kasi mabilis pong tumigas yung lupa na clay. Kung meron kayo may dadagdag dyan na mga organic matter tulad ng dumi ng hayop, ng baka, ng dayami, ng ipanampalay, mas maganda. Okay, so ito po yung nilagay ko dito. Sa ilalim nito yung topsoil. Tapos yung na-harvest kong na compost, hinaluan ko siya dyan. So ito naman po yung bulok na dayami na may kasamang rice hull. Maganda dito, medyo buhagag siya. Kaya mabilis pong lumaki yung itatanim nating luya. Reminder lang, kapag gumagamit tayo ng ipanampalay, medyo prone po ito sa mga manok. Mas maganda, bakurin nyo po yung inyong garden para hindi siya pasukin ng mga manok. So gagawin lang natin, hukay lang tayo sa gitna. Ayan. Tapos yung pinakabukong niya nasa ibabaw para mabilis pong tumubo yung ating luya. Tapos ito po hindi siya nangangailangan ng full sunlight. Kaya pwede natin ito ilagay sa mga gilid-gilid or sa ilalim ng ibang mga crops. So partly shaded ang gusto ng mga luya. Kung marami naman po kayong itatanim, as much as possible mga 1 foot yung distance para po hindi siya magsiksikan tapos merong enough room para lumaki yung inyong luya. Kasi kung dikit-dikit yan, hindi siya makapag-expand. So sayang yung paghihintay natin na matagal. So mas maganda may distansya yung pagtatanim natin. Kung may alam pa kayo ng mga crops na hindi alagain na pwede natin isama bilang plant and forget, pa-share naman po sa comment section. Pangalawang crops ay yung tanglad. So ito pong tanglad ay pamilya ng mga damo. So napakadali lang po nito paramihin. May ibang tao na nahihirapan po sa pagtanim nito. Hindi daw lumalaki. So baka yung pinagtataniman nila ay
nabababaran ng tubig. So ito po, nakaraan sobrang dami ng tanglad dito. So inharvest ko na yung iba. Yan, iba namatay na. So ito, nagtira lang tayo ng ilang piraso. So ang ginagawa ko po dito, pagkatanim ko po ng isang bulb lang na ganyan, ang pinagdidilig ko na itong swamp fertilizer. Yan. So ang bilis niya pong lumaki, ang bilis niya dumami. Kung nasubaybayan niyo po yung pagtanim ko dito last year, tig-isang piraso lang yung tinanim natin dito. Ayan, 4 na isang pirasong bulb. Pero napuno niya po itong area na to. So ganun kabilis yung pagdami nitong tanglad. So pwede natin ito ilagay sa mga gilid, sa pinakabakod natin, yung mga tanglad para hindi siya masyadong masukal. Since hindi naman siya ganun kaalagain. So doon natin siya ilagay sa mga gilid-gilid. Kung may mga buo-buo, alisin muna natin kasi baka hukayin ng mga daga. Pangatlong crops, itong malunggay. So ito po, napakadali lang din itanim. Magmula po dun sa cuttings. Pili lang po kayo ng sanga na kulay brown yung balat. Huwag po yung kulay green. Huwag yung ganito. Dapat ganitong kulay. Tapos itusok nyo lang po sa lupa. Yan, make sure lang na medyo malalim-lalim para stable din yung inyong malunggay. Marami akong tanim ditong malunggay sa aking backyard garden. Ito, dyan sa kabila, tapos dun sa harap. Yun. Ang maganda po dito sa malunggay, mabilis siyang magdahon. Ito, kakaputo lang namin kasi mataas na. Yan, may mga bagong tubo na naman. So ito pong mga dahon na to, nagagamit kong fertilizer sa aking mga tanim. So maliban sa nagugulay, na papakinabangan ko siya bilang pataba sa aking mga halaman. Pwedeng cut and drop, pwedeng ilagay sa compost, ilagay sa swamp fertilizer. So yun, mabilis pong tumubo. Yan, ilang araw pa lang may mga bagong dahon na. Pang-apat na crops, yung siling labuyo. So ito po maganda itanim din sa bakuran kasi mabilis po siyang magbunga. So hindi rin siya ganoon kaalagain. Kung mahilig po kayong mag-hiking sa gubat, makakita kayo ng mga native na siling labuyo. So maraming bunga, malago yung mga dahon. Yan po ay naikakalat ng mga ibon. Sila po yung kumakain ng mga bunga. Tapos pag dumi nila, lumalabas yung mga seeds, kaya tumutubo ng kung saan-saan. Ayan, paborito siyang kainin ng mga ibon. Kaya ayan, maraming mga pinagkainan. So ngayon nilagyan ko muna siya ng net kasi mas marami pang na-harvest yung mga ibon kaysa sa akin. So ngayon nilagyan ko muna para mapitasan ko rin itong tanim kong sili. So hindi siya ganun kaalagain. Madali siyang pabungahin. Panglima, itong alugbati. So ito po, napakabilis din kumapal. Hindi rin siya ganun kaalagain. So ang technique lang dito, para marami kayong ma-harvest na alugbati, itong talbos, yan, i-harvest nyo na para tubuan siya ng maraming sanga at kumapal yung inyong alugbati. So wag nyo pong hahayaan na dumami yung mga ganitong buto kasi babagal yung pag-produce niya ng mga dahon. So madalas naman natin hina-harvest dito sa alugbati ay yung dahon. So yun po yung pararamihin natin. Kaya lagi nyo pong i-prune yung talbos. Yan. So sana po nakatulong yung information na to para makapagtanim din kayo ng mga crops na plant and forget sa inyong backyard kitchen garden. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!